Sa punto po ito, makakausap natin ang hepe ng PNP's Highway Patrol Group na si Chief Superintendent Arnold Gunakaw. Chief Superintendent Gunakaw, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din sa inyo matagapaginig. Opo. Na-identify na po ba yung driver ng bus na nahuli kam na umararo doon sa mga plastic barrier sa may EDSA Ayala? Actually, nahuli kaagad ng MMDA yun, natikitan kaagad. At ang gagawin na susunod doon, sasambahan po ng kaso yung driver at saka yung operator para doon sa damages na ginawa doon sa government property. Ano pong particular na kaso yung isasampa sa kanila? Destruction of government property yun. At saka request driving po siya. Opo. Ngayon lang po ba na may ganitong pangyayari mula nung ma-install nyo itong mga orange plastic barriers yan sa EDSA? O yung ganong kagrabe na marami sinagasaan, ngayon ang nangyari yun. Pero dati may mga previous, nun may mga nasagi-sagi lang yung mga barrier na nasa dulo. Yung mga papasok at palabas. Pero yung nangyari na nakita ko doon sa video, iba naman po yun. Ngayon lang nangyari po yan. Mabuti na lamang po at walang na-aksidente dulot nitong mga nagtalsikang mga plastic barriers. Pero kumpirmado po ba kumpirmado po ba na nagkakarerahan yung dalawang bus kaya mukhang medyo naipit yung isa kaya siya tumama doon sa plastic barriers? Nire-review ng MMDA ngayon yung CCTV. Kung ang nahagip ng CCTV nila yung area na yun. And then later on, doon sa meeting namin, i-discuss namin kung may gagawin bang sanction ang LTFRB doon at saka ng LTO, lalo na doon sa mga drivers. Pero bukod po sa CCTV, ito pong video na aming pinapalabas ngayon mula kay Ian Santos na naka-upload sa Top Gear Philippines sa Facebook site. Ito ba titingnan nyo rin po? Kasi ito medyo malinaw talaga yung kanilang kuha. Opo, sana po kung makakontak namin si Mr. Santos, para pwede niya ma-provide kami ng copy ng video para at least makikita sa hul kung ano yung kuha. Kasi doon sa Facebook na nakita ko, yung portion na malapit na masasagasaan yung mga barriers. Yung prior to that, yung nagkakarerahan, hindi ko masyado napansin. Yun pong isang bus na kasabay nito, identified po ba yung driver at inyong po bang ipapatawag? Yun po yung kasalukuyang inimbestigahan ng MMDA through their technicals para ma-identify talaga natin. Kasi as of now, wala pa tayong identification na magagamit para doon. Although sinasabi nung traffic enforcer na may sinasabi siya description, pero binavalidate pa ng mga investigators. Dito po sa video na makikita nga sinagasaan nga yung plastic barriers at nagtalsikan ito, buti nga at hindi ganong malakas siguro yung pagtama doon sa isang kotse at wala talagang nadisgrasya. Pero dito po nagpapakita na kapag may ganitong insidente, talagang posibleng magdulot po ng karagdagang aksidente itong plastic barriers kapag nasagasaan ng ibang motorista. Ano pong thoughts nyo rito? Actually, meron na po program mga DPWH pati dyan na papalitan ng concrete barriers yan na yung mababa lang. Baka na kung sakaling napadayin na kayo sa EDSA, sa Cubao area, nakikita niyo yung concrete barrier na nilagay ng DPWH doon. 6 inches lang actually yung height noon. Pero dudugtungan yun ng steel fence. Para yun talaga yung distinction ng at saka delineator ng bus lane at saka private lane. Yung steel fence na po binabanggit nyo, ito yung mga nasa highway na parang pangharang kapag may aksidente, ngayon ho ba? Opo, kasi po napapasin natin nung orange barriers lang, nagbababa pa rin ang mga bases ng pasaheros doon sa gitna, kaya napapatigil din yung traffic. Tapos, patawid lang din yung mga pasaheros. So, na ngayon, nilagyan ng steel fence para hindi na rin makakatawid yung mga tao doon kahit ibababa sila ng mga bases. Pero hindi ba masyado nang masikip yung EDSA kung lalagyan pa ng steel fence? Ano na, 8 lang naman ang mga kupay ng concrete barriers at anong steel fence po. So, hindi kaya po nung orange barriers, malaki pa yung kupay ng steel. Medyo napuputol lamang po yung ating linya ng komunikasyon. Pero siguro naman po talaga, meron din hong speed limit, hindi ba dyan sa EDSA? Kasi kung ganito talagang kabilis, kahit pagka concrete barrier ito, mas lalong delikado, hindi ba dun sa bus kapag masyadong matulin yung kanyang pagtakbo at tumama siya, for example, sa isang concrete barrier. Opo. Sa tingin ko pa, magkakaroon naman kahit tungkol dun sa speed limit, dito lalo na sa EDSA. Dahil dun sa incident na nakita natin.
Opo, matanong ko na rin po yung panukala na speed limiter naman po sa mga bus at saka sa mga truck. Kumusta na po ito? Suportado po ito ng HPG? Oo, para sa safety ng mga motorista, para safety din ng mga pasahero, mas maganda talaga yung may speed limiter. Mhm. Ano po bang recommendation ninyo na maximum speed along EDSA? Sa volume na sasakyan ngayon, bibiro na nakakapagtakbo ng nakaka-maintain ng 60 kilometers per hour. So pwede na yung 60 kilometers per hour. Mhm. So kahit na walang traffic, dapat hindi sila lalagpas ng 60 kilometers per hour. Opo, for safety purposes, 60 kilometers. Anyway, sana po hindi na ulit mangyari itong ganitong insidente at sana nga yung discipline yung mga drivers ma-instill din habang kayo gumagawa ng inyong makakaya para maayos yung traffic dyan po sa EDSA. Maraming salamat po sa inyong oras. Tama po kayo din. Kaya po, binamukha ko doon sa mga bus operators at sila rin mismo hindi doon sa drivers. Lalo na doon sa bus na ito, usually na rin yung dapat i-register sa customer carriers. Okay, salamat po sa inyong oras sa PNP HPG Director Chief Superintendent Arnold Gunakaw.